kaibigan tayong naglalakad ngayon. Hanapin natin siya. From Tukba to Asisiya raw. Salbahe yung amo nito guys. Tapos ngayon paglalakarin siya mula dun sa pinanggalingan natin, no? 14 kilometers. Tapos ang temperatura, ayan, nasa 48. Salamat, nandiyan ka. Kala ko mabait mo. Hello po mga bihista. Magandang araw po sa inyong lahat. Kung nasan man po kayo ngayon, ay welcome back na naman po sa aking YouTube channel. So ngayong araw po ay wala sa plano natin gumawa ng content ngayon o ng video, pero may dumating na isang magandang pagkwentuhan at magandang pag-usapan. Ano ba yung pinakamahirap yung naging trabaho sa inyong buhay? Sa akin, ang dami kong dinanas na trabaho. Naging konduktor ako, naging construction worker, naging stockman, stock clerk, naging busboy sa restaurant, naging valet rin ako sa isang malaking hotel dyan sa Maynila. At kung ano-ano pa, no? Pero wala na sigurong masihirap pa sa trabaho ko ngayon bilang isang OFW. Sa lahat ng mahirap, ang pagiging OFW ang pinaka sagaran, puyatan, paguran, gutuman. Pero ang mas nagpapakritikal doon ay yung malayo ka sa mga kaibigan mo, malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa mga mahal mo, hindi mo magawa yung mga gusto mo kasi puro lang trabaho yung nasa isip mo araw-araw, pare-pareho yung ginagawa mo araw-araw, paulit-ulit, no? Wala kang hinto, hindi ka natitigil sa pagtatrabaho araw-araw. Yun yung realidad ng pagiging isang OFW. Tapos dito nagsimula yung ating kwento ngayon. Tapos masasabayan pa ng siraulong amo, salbahing amo. Kaya na lamang ng naging kaibigan ko. Kung may nakilala ako rito, si Kuya. 5 months pa lang niya sa kanyang bagong amo. Transfer siya guys. Galing na siya rito sa Saudi pero lumipat lang siya ng amo. Nakakwentuhan ko siya sa isang bilihan ng tsaa. Nung una okay naman yung amo niya, mabait naman. 4 months, sinasabi niya sa akin wala nga raw siyang ginagawa, napakababait ng amo niya, napaka mapagbigay. Hanggang sa isang araw nag-post na lang siya ng ganito. So yun guys, unang 4 na buwan mabait pa. Tapos pagkatapos nun, para na-roast silang dragon. Ganon yung mga nangyayari dito guys. Ganon kahirap. Malayo ka na nga sa pamilya mo, sagad ka pa sa trabaho, tapos makakahanap ka pa ng mga gagong amo, no? Dobleng problema yon, dobleng stress yun guys, para sa mga OFW. Kaya maraming OFW rito hindi kinakaya. Yung iba umuwi nang wala sa sarili, hindi na nakakakain ng maayos. Yung iba sinasaktan pa. Yung iba hindi lang wala sa sarili, wala nang buhay pag umuwi. So, halo-halo, no? Kaya ito yung sinasabi kong pinakamahirap. So balik natin yung kwento. Unang 4 na buwan mabait. So nakapagkwentuhan uli kami ni Kuya. Nagkita kami dyan sa supermarket. Yung amo niya gagawin, pabibilin muna siya ng kung ano-ano. Tapos pag nakabili na siya ng kung ano-ano, tsaka pa lang niya tatawagan yung amo niya, tsaka isi-send yung pera habang nakapila siya sa counter. So, walang tiwala sa kanya. Biruin mo yun, ang haba na ng pila sa counter, tinatawagan niya pa yung amo niya para mag-send sa kanya ng pera. Eh yung mga nakapila, galit na sa kanya kasi ang haba na, tapos kailangan tawagan niya pa yung amo niya. So yun yung last na nagkita kami sa supermarket. Tapos ito, kanina lang biglang nag-post si Kuya. Ito yung kanyang post. Ayun, sabi niya, no, walking under the heat of the sun, no. Naglalakad daw siya from Tukba hanggang dito sa may Asisiya, no. Napakalayo nun. Yung sinasabi niyang 14 kilometers, malamang ganun nga po. Tapos ang masaklap, ang temperatura ngayon ay 48 degrees, hindi po 43. Yung sinabi niyang 43, hindi po ganun.
48 degrees po ang init dito ngayon. No, napakainit. So yun, nag-comment ako sa kanya, hindi siya nag-reply. So iniisip ko baka nakauwi na siya. Kasi late na ako nagising, late ko na nabasa. Nagbasa-basa ako ng mga comments sa post niya. At ang sinabi, pinagawa niya raw yung sasakyan, tapos ayaw siya bigyan ng pang-taxi. Nung humihingi siya, nagagalit pa nga raw yung amo niya. So yun, hindi naman siya nag-reply sa akin, hinayaan ko na lang. Tapos habang nag-scroll ako sa ating Facebook, nakita ko uli, nag-post uli siya. Sabi niya, overheating na raw yung cellphone niya. So ayun, napagtanto ko na naglalakad pa rin talaga siya, kaya dali-dali akong umalis, no, para sunduin siya. Kasi alam ko talaga yung layo ng Tukba tsaka rito sa may Asisiya. Napakalayo talaga, no. Kaya pinuntahan ko siya kaagad at ito yung ating video. May kaibigan tayong naglalakad ngayon. Hanapin natin siya. From Tukba to Asisiya raw. Yung last post niya, pati cellphone overheat na. Try natin siyang hanapin. Nag-post kasi siya na naglalakad siya. Salba yung amo nito. Saan party ka? Huwag ka na maglakad na, saan party ka? Amazon? Huwag ka na umalis dyan, papunta ako dyan. Susundin kita. Salbahe yung amo nito, guys. Tas ngayon paglalaka rin siya mula dun sa pinanggalingan natin, no? 14 kilometers. Tapos ang temperatura, ayan, nasa 48. Napakainit, ibang klase yung init dito. Ito na siya. Salamat, nandiyan ka. Ano nangyari? Bakit na naman? Naaway ko na yung amo ko. Yung kanina niya. Dinala ko yung sasakyan ko. Ano eh? Saan mo dinala? Nasa Tukba. Nakita ko kasi walking under the sun. Oh, ayan, no? Lalakarin ko yun hanggang doon sa atin. Yung post mo. Galing na ako doon. Sabi ko, nakauwi na, Utang na. nakauwi na kaya to? Sabi ko. Miisip ko. Pinatay ko ang cellphone ko kasi pati yung cellphone ko umiinit eh hanggang ngayon, no? Pinapagalitan pa ako eh. Sabi ko, wala akong pera. Wala man akong pera o mayroon, hindi ko obligasyon magbayad ng taxi. Hindi ko obligasyon kasi dinala ko yung sasakyan mo doon eh. Service eh. Dapat bibigyan ka ng Diba? pang-taxi. Pinapagalitan pa ako, dapat mayroon kang pera, sabi sa akin. Kahit na, aminin ko talagang wala akong pera. Sabi ko, panahon ng enrollment ngayon, madam, naipadala ko lahat. Kailangan kong mabili yung mga pangangailangan ng anak ko, yung mga libro, mga etc. Naipadala ko lahat. Wala naman akong problema sa pagkain, mayroon naman akong stock. Kaya lang, pera ang wala. Nagagalit, wala daw akong pag-taxi. Kupal yung amo mo. Galing ka sa inyo. Oh. Ako lang sinadya mo? Oh. Dapat wag muna akong maglakad na lang. Pwede ba yun? Naka ilang kilometro ka na rin? 4, ganon. Hindi ko alam. Kasi utang ina. Pero malayo ito eh. Iniisip ko malayo. Si Raul yung amo mo na yan. Dapat yan. Amo na yan. Kala ko mabait na una. Mabait nung una, sabi mo mabait eh, no? Oo, mabait. Siyempre, wala pang ano eh. Bago ka pa lang eh. Siyempre, mabait sila sa'yo. At ayun po guys, no, naihatid natin si Kuya sa kanyang tinitirahan, no, ng maayos. No, sana kung may plano siyang maghanap ng bagong employer, makalipat siya ng maayos, makahanap siya ng mabait, no. Ganun kahirap dito guys. Ganun kahirap maging isang OFW rito. Walang paki sa'yo yung mga amo mo hanggat pinapasahuran kanila. Swertihan na lang talaga kung makahanap ka ng mga among mababait, among mamahalin ka na parang tunay na pamilya. Marami namang mababait na amo. Pero wag nating kaligtaan na marami rin talagang salbahe, no? At minsan hindi mo masasabi, baka matapat ka sa mga ganung amo, no? Matapat ka sa salbahe, wag naman sana. Oo, yun, napakahirap maging isang OFW guys. Hindi mo masasabi rito yung kapalaran mo, hindi mo masasabi yung swerte mo. Akala ng iba pag naging OFW ka na, marami ka ng pera. Akala nila pag nakaalis ka na,
ayos na ang lahat, wala ka ng problema. Akala nila pinupulot lang. Pinupulot lang ang pera, ano? Hindi po namin pinupulot ang pera rito. Pinagpapaguran, pinaghihirapan, pinagtsatsagaan, pinagpupuyatan, pinaggugutuman. Lahat ng nabanggit ko na. Oh, tapos makakahanap ka pa ng mga ganyang amo, no? Napakahirap talaga, no? Kaya kayo, kung may pamilya kayo na OFW, sana kumukumustahin nyo rin, no? Lambing-lambingin nyo rin. Huwag naman puro ba yan? Kawawa naman kasi sila. Huwag puro ganyan, no? Kasi yung mga OFW rito, akala nyo okay lang sila. Akala nyo maayos sila lagi, hindi sila nagsusumbong, no? Hindi sila nagsasabi, pero deep inside mga ganyang problema marami rito. Maraming nasasaktan, maraming nagugutom, maraming pinapabayaan ng amo. Oh. Pero sila hindi pa rin sila magsasabi ng problema nila sa inyo kasi ayaw nilang mag-alala kayo. So kaya, ayun, kung may pamilya kayo, no, OFW, kamag-anak, kapatid, o kahit sino pa, kaibigan, no? Kamustahin nyo naman. Sabihin nyo, pare, mare, balita, kumusta ka na? Ingat ka palagi dyan, ha. Ganon, masaya na yan, guys. Huwag yung pare, pautang. Mare, pautang. Pare, kumusta? Tapos, pautang na. Pusang yan. So yan, siguro hanggang dito na lamang ang aking video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, ingat po kayo lagi. Bye bye.